Sound check, 1, 2. Hello everyone! So itong video na to, medyo lilihis muna tayo sa Usual nakasanayan content. yung content namin. So itong video na to is my statement sa nangyaring issue nga sa akin doon sa Iloilo. Correct. Doon sa mga hindi nakakaalam, i-next nyo na. Sa mga hindi alam yung issue ko, skip nyo na, huwag nyo nang alamin. Wala to. Wala na to, hayaan nyo na to. At saka deserve din ng mga taong sumusuporta sa'yo, sa atin, na marinig din yung side mo. Yes, para din sa mga taong walang sawang mag-message sa akin to assure me. Yes, maraming salamat. So, eto na. So, gagawin namin interview Style ito para naman hindi ganun kabigat. Ayoko din kasi alam nyo naman na hindi naman ako seryosong tao. Let's make it light. Correct, oo. Dahil ako ay kasama doon, edi ako na magtatanong sa'yo. Magpapaliwanag na rin ako ng akin. Of course, Kevin is here. Simulan natin. Okay. Para sa mga hindi nakakaalam, paano ba nagsimula yung pangyayari sa Iloilo? Okay, so nag-start kasi to na nasa Iloilo kami, nagbakasyon kami doon, and then nagpunta kami sa coffee shop na to. I think kakagaling lang natin kasi ng sinehan. Tapos gusto namin mag-coffee. Oo. Tapos, wala nang bukas late na. Wala nang bukas late na. Yun na lang ata yung bukas. So sabi natin, try natin kasi wala naman ito sa Manila. So tinry namin. Tapos, umorder talaga ako ng madami. Kasi ganun talaga ako. Pag kumakain ako, o-orderin ko lahat ng mga nandun para matikman ko lahat. Tapos, honestly, hindi po talaga ako nasarapan. And opinion ko naman po yun. Hindi mo naman sila wag puntahan? Hindi ko sinabing wag puntahan. Hindi ko sinabing magsara kayo. Ganun. At saka, about doon sa pagmumura kasi. Yun kasi yung inaano nila sa akin. Main issue nyo is nagmura ako doon sa pagkain. Minura mo daw yung food? Hindi ko po minura yung pagkain, yung staff, yung cafe. Wala akong minura. Expression ko lang po talaga yun. Well, gets ko po sa mga hindi nakakagets ng humor ko, naintindihan ko po yung frustrations na naramdaman nyo kasi hindi nyo nga po pala gets yung humor ko. Akala ko po kasi lahat nagigets na yung humor ko, lahat ng followers ko. So, yun, doon ako medyo nag-lean sa, gets naman ako ng supporters ko eh. Oo. Tsaka kasi nga, wala ka naman seryoso ang Tsaka yung light lang talaga. Yung pangyayari niya, super light. Super light. Tapos para lang, magkakabarkada lang na na nag-uusap lang dun sa cafe about dun sa experience nyo sa food. Oo. Tapos, ang kinaibahan lang, may video lang yung sa app. Video lang. So, ayun, doon nagsimula. May mga nagtatanong, bakit ka ba daw pumunta pa sa Iloilo? Ano ba daw ginagawa mo doon para lang manira ka daw ng pagkain, mga ganyan. Okay, so ito yung kwento kung ba't ako nasa Iloilo. Ayan. First is, kami talaga magbabarkada, pinag-usapan namin. Well, sa mga nakakakilala sa amin, alam nyo naman na lagi kaming nasa ibang bansa. So, sabi pa namin, uy, ikutin muna natin yung buong Pilipinas para dito naman muna tayo sa atin, ganyan. Food trip lang. Food trip. And inuna namin yung Iloilo is first kasi close sa heart ko ang Iloilo. Kasi po sa mga hindi po nakakaalam, ang lolo ko po is Ilonggo. Born and raised siya sa Ahoy. Sa Ahoy yon. Tapos yung mga relatives ko is from Dumangas na andun up until now. Kaya siya sa akin, malapit ang Iloilo sa akin. Ilang beses na akong bumalik dyan. Simula bata pa kami, nagpupunta na kami dyan. Tapos yung next ko na punta is... Actually, kaya nga tayo nagpunta na Iloilo. Sinabi mo sa amin na, uy, sa Iloilo tayo kasi masarap kumain doon. Yes! Yun ang unang-unang mo sinabi sa amin, kaya tayo nag-Iloilo. Alam nyo guys, marami pa kasi kaming kinainan ni Kevin. Actually, vlog ni Kevin yung Iloilo food trip namin. So, hindi niya pa kasi na-upload. Kasi nga, ito gawa nga nung nangyari na to. Pero nandun lahat ng food trip namin, guys, nasarapan nga ako sa pagkain nyo. Tsaka yung pangyayari niyan, hindi naman yung buong Iloilo. Hindi yun. Wala nga
yung sa Kasi mga ganun ang vlog nangyari. natin eh. Ang nangyari kasi is nagalit sa'yo is kasi binastos mo daw yung tradisyon nila, yung culture Oh, yun nila. pa, yes. Parang Yun ang yung nangyari ano kasi, ko. isang Manilenya na pumunta sa isang probinsya na nilait yung produkto ng probinsya. Yes. Parang ganun yung nangyari, which is hindi naman talaga. Hindi po ganun yung minimin ko doon sa video na yun. Ano lang po yun, hindi lang talaga ako nasarapan and hindi ko po kine-claim yung sarili ko na food Oh, yan. vlogger, Oh. food critic. Literal na nagpo-food trip lang po ako tapos sinasabi ko lang po yung opinion ko. Yun lang naman po. Ang dami na nagtatanong, para saan mo ba pinost yung video? Kasi out of nowhere, nag-post ka ng ganun, di ba? Parang pinost mo ba daw yung video for clout? Pinost mo ba yung video para lang pagkakitaan? Pagkakitaan mo ba daw yung video? Kasi negative, ganyan, di ba? So bakit para saan pa mo pinost? Una sa lahat, hindi ko yun pinost para pagkakitaan. Kasi sa TikTok ko yun pinost. Sa TikTok, walang kita. Hindi ko yun pinost sa Facebook or even sa YouTube. Kasi sa YouTube, may May kita kita eh. And even sa Facebook. Hindi, sa TikTok ko siya. And pinost ko siya kasi guys, kung sa mga nakakakilala sa inyo sa akin, ever since, di ba doon nga ako nakilala? Oo, mag-honest. Doon ako nakilala. Tapos hindi naman ako talaga lagi, hindi naman yun yung lagi kong content. Alam nyo naman na gaano ka-random. Kahit tignan nyo yung TikTok ko, sobrang random ng lahat ng pinopost ko doon. So, random siya. Kaya hindi siya yung video na nagawa out of hate. Like, sobrang random talaga nung video. Nagtatanong ka lang saan tayo. Nagtatanong lang ako kung saan may masarap kasi hindi ko nga po nagustuhan yung doon sa coffee shop na yun. Nagtatanong ka parang, kumbaga, saan ba dito yung, kumbaga, authentic Yes. na product? Saan may masarap na pastry? Kasi Oo. nag-crave tayo nun sa pastry, I remember. Diba? Kaya lang, sarado na yung Theos noon. Yung Theos na yung balak natin eh. Uy, pinuntahan natin yun. Tapos sarado sila. Sarado na ulit, oh. Alam ng mga staff yun doon. Kaya Kasi nga nagtanong pa tayo nun eh. Kasi kaya ka lang naman nagpo-post. Naalala ko, kinukwento mo sa akin, kaya ka lang nagpo-post ng gano'n. Ang dalas natin mabudol sa TikTok. Pag naghahanap tayo ng makakainan sa TikTok, ayan, kainan natin, sabi dito masarap. Pagdating natin, hindi naman pala Hindi masarap. masarap. Di ba? Parang kumaga paid lang sila, kaya nila pinost, kahit hindi naman talaga masarap. At saka alam mo kung sinong kumita dito, yung mga nakisawsaw na creators. Kasi wala naman sa Facebook yung video mo. Hoy, mga ate ko! Pakapi naman kayo! Mukhang paldo! Sila yung kumita, hindi ikaw, hindi tayo, di ba? Kasi ang nag-post mo talaga sa Facebook, yung mga nakisawsaw na creator na wala namang kinalaman. Nagulat talaga ako. Nagulat ako dito sa pangyayaring to. Di ko to in-expect. Oo, As in, ganun. nagulat po ako talaga sa hate, sa galit. Hindi ko to in-expect na ganito magiging kalaki yung issue. Oo, kasi napakasimple lang for you, for us, di ba? For us, wala lang po Magbabarkadang kasi yun. nagkakwento. Oo, tsaka hindi naman natin minimin na Tsaka sino ba makasakit. tayo para makapagpasara ng Exactly. business eh? Sino Parang ba kami? Hindi naman ako si Gordon Ramsay, hindi ako food critic, hindi ako food vlogger. Oo, well, culinary, oo. No, culinary, nag-aral ako ng culinary and yes, may mga alam naman ako kahit papaano sa mga flavors and everything. Pero hindi ko kinlaim yung sarili ko na chef ako. Alam ko lahat. Food critic Never ako, po oo. akong nagsabi sa inyo niyan. Never. So this time, ano naman masasabi mo? Kasi hindi mo in-expect na naging ganito kalaki yung issue, di ba? So ang daming nakisawsaw, ang daming kung ano-ano sinabi sa'yo. Parang out of hate na lang talaga. Naging hate train siya eh. Na umabot sa body shaming, umabot sa Oh, lahat. yes. Anong tumatakbo sa isip mo nung nangyayari yung mga ganong bagay? Alam mo, honestly, doon sa body shaming, hindi ako nasaktan. Walang kumurot sa akin. Kasi guys, nalagpasan ko na to. Body shaming, Nalagpasan bullying. ko na to. Buong buhay ko, binubuli ako, body shaming, tinatawag ako na names, kung ano-ano. Hindi ako nasaktan doon. Nasaktan ako sa sunod-sunod na hate na, kasi ngayon ko lang to naranasan. Aha. Sobrang new sa akin. So parang ako, nung nakita ko yung sunod-sunod na hate, ang nasa isip ko talaga, ano to? Ba't ganito? Ba't ganito kalaki? Ba't ganito? Ba't ano nangyayari? Mas nasaktan ako sa mga kapwa ko plus size na kasi di ba nire-represent ko ang Oo. plus size community. So parang, kasi nga di ba feeling ko hindi naman lahat kayang i-accept yon. Yes. Hindi naman lahat Ready doon. ready doon. Guys, paano na lang kung yung ibang binash nyo? Kasi natatakot talaga ako yung sa mga nabubuli na umaabot sa sinasaktan yung sarili. Ayaw naman natin umabot sa ganon. Sa lahat ng mga pambabash nyo sa akin about sa body ko, body shaming, lahat bullying,
hindi po ako para humingi ng sorry mula sa inyo dahil opinion nyo lang din po yan. Same lang din po tayo, may kanya-kanya po tayong opinion. Okay lang naman po sa akin, wala naman pong problema sa akin. Para sa kanila, butanding ka. Butanding. Kung para sa inyo, butanding ako, go. Kung hindi ako Jezebel, edi hindi. Yun lang naman. Okay, opinion nyo yan. Okay, diba? opinion nyo po yan. Pare-pare sa, parang ako may opinion sa pagkain kasi kumakain ako. Alam nyo, sobrang humor lang namin. Kung bawat buhay namin naka-video, baka lahat na-cancel yun. Dahil sa dark humor namin. Alam mo, ang humor natin, ultimo yung pinagdadaanan natin sa buhay na hindi maganda. Nadjo-joke natin sa isa't isa. Parang sobrang light lang talaga yun. Nagkataon lang na may video. Oo, nagulat talaga ako sa lahat ng galit nyo sa akin. Hindi ko, iniisip saan galing yung galit. Ba't parang hindi na lang to about dun sa coffee, hindi na lang about dun sa food. Ba't parang buong pagkatao ko na kayo galit? Dun ako na-shock. Na-shock lang ako dun. Para isang video na define agad ikaw. Oo, na parang, teka lang isa lang naman yun Parang bakit, at saka may mga ginawa pa ako noon. Na mas malala. Bakit hindi ako binas? Sabi ko, bakit gano'n? Nagulat lang talaga po ako noon. Hindi, feeling ko kasi may mga nababasa rin ako before na nanggaling ito kasi sa naging buong Iloilo kasi yung nilait mo eh. Yun yung dating sa kanila. Okay. Buong Iloilo, buong Guimaras. Yes. So, ang tanong ng ilan, hindi ka ba nasarapan sa food sa Iloilo or sa Guimaras? Uy, nasarapan ako sa food sa Iloilo. Alam mo, may usapan pa kami ni Kevin, balik tayo dito kahit weekend lang para doon sa dinuguan tsaka yung sa batchoy. Dahil sarap na sarap ako doon. Sabi ko talagang dadayuhin ko yan kahit Sabado, Linggo lang ako magstay para doon. At saka ang tamis ng mangga sa Guimaras, ilo naman. May naghasa pala ako sa Guimaras, sabi nila hindi daw ako natamisan sa mangga. Guys, editor, please pakilagay dyan na nasarapan ako sa mangga. Ito na po ba yung 415? Ang sarap! Kung minangkuriam nyo to, walang problema kayo ba? Excuse me po, may kanin daw ba? Wala bang kanin? Masarap to sa kanin eh. Kakanin? Oo. This will not be your last time was Ang hindi lang po ako nasarapan doon sa pasalubong. Oo, which is siguro luman. Oo, hindi ko po kasi alam baka luma na ba yun, nainitan Tsaka ba sa yun. brand lang na yun Saka brand lang na yun. Hindi ko po nilahat. Wala akong sinabing nilahat. Oh, tsaka doon sa video na nag-disclaimer ka, yun lang ang naging kulang sa atin. No? Sa video na nakita nila sa TikTok mo, wala tayong Walang disclaimer. Kasi halos sa lahat ng mga videos ko naman, pag nagpo-food trip kami, lagi ko naman sinasabi na, guys, kanya-kanya tayong panlasa dito, pwedeng masarap sa akin, pwedeng sa inyo, hindi, or vice versa, ganon. So, etong video lang talaga to, hindi ako nakapaglagay. Kasi diba sa TikTok, saglit lang naman ang videos. Diba, kung napapansin nyo, mga TikTok videos ko, saglit lang. At saka, ang akala ko, kilala ko lahat ng followers ko na maiintindihan nila yung humor ko. So, hindi ko in-expect talaga na lalaki to ng sobra. Na mabigat pala yung mabibitawan. Yes. Oo, para sa ilan. Yes, para sa ilan. Guys, ito pa. Sinasabi niyo di ako nasarapan sa mangga. Sa Guimaras. Alam niyo ba 30 kilos ang binili ko, inuwi ko dito sa Manila. Hirap na hirap pa ako dahil ako yung nagpakargo. Kami dalawa yung nagpakargo. Siya kasi kulang lang sa bagahe. Full load yung... Diyos ko, 6 na box yun. 6 na box yun, 30 kilos yun. Sabihin niyo, di ako nasarapan doon sa mangga. Alam mo, okay ako mag-call out sa akin eh. Mas gusto ko yun. Mas matututo ako noon. Parang, oo nga no, dapat hindi ko ginawa yun, dapat ganito. Kaso, tinurn niyo siya into body shaming, into hate. Tapos, ang dadaming mga hurtful comments, words. Tsaka mga ad hominem, wala nang... connect sa pangyayari. Alam mo, pinaka na-bother ako, may mga nag-message sa akin na magpakamatay ka na, mag-suicide ka na. So parang, hoy, paano nyo nasasabi sa tao yun? Guys, hindi ako pumatay ha. Hindi lang ako nasarapan dun sa pagkain. Hindi ako pumatay. Wala akong sinaktan na kahit na anong nilalang. Hindi ako Nagulat ako, wag kayong ganun. Hoy, sa lahat ng, kung may iba pang mababash, guys, wag naman kayong magsalita ng ganun. Kasi what if sundin kayo? Hindi kasalanan niyo pa ngayon. Ano ba kayo? Okay. This time, tingin mo ba may pagkakamali ka dito? Tingin mo ba may pagkakamali tayo dito? May pagkukulang. May mga pagkukulang naman talaga. Kasi first, hindi tayo nag-disclaimer. Hindi ako nag-disclaimer. Tapos, hindi ko
hindi ko talaga inexplain kung ano yung, hindi ako naging constructive doon sa ano ko. Kung ano yung feeling mo kulang. Feeling kong sa kulang panlasa sa mo. panlasa ko. Yun yung pagkukulang ko doon. And yun ang hihihingi ko po ng pasensya sa mga taong nasaktan ko, especially sa mga chefs, sa mga barista, sa mga servers, and sa owner na din po nung cafe na yon. Pasensya na po kayo kung yun po yung naramdaman nyo na ipinahatid nung video ko. Hindi po talaga yon. Hindi po yun yung minimin ko. Ang gusto ko lang po is ibigay lang yung feedback ko na hindi po ako nasarapan doon sa food, sa mga natikman ko, pero hindi po para pasamain. Hindi ko po hiniling ever na may magsarang restaurant just because of my feedback. Hindi ko ever hiniling na may mawalan ng trabaho dahil lang sa hindi ako nasarapan. Kasi nasa industriya din po ako ng food. Kasi nga po, 'di ba, nag-culinary ako. So, alam ko din po kahit papaano yung hirap niya diyan, kung paano ginagawa, yung hirap sa kitchen. Alam ko rin naman po 'yun. So, yun po ang hihihingi ko ng pasensya sa inyo na nagkulang ako ng kung paano ko dineliver din, kung paano ko siya sinabi. Siguro doon po na parang pakiramdam nyo na bastos ko yun, hindi ko po minimin na bastusin kayo. Yun lang naman po yung ano ko. Gusto ko lang sabihin kung ano yung totoong nalasahan ko. Magbabalik po ang tonight. Ay, gusto. Sorry, akala ko si Boy Abunda na ako. Hindi, ako rin. Hihingi rin ako ng sorry kasi alam ko may pagkakamali at pagkukulang din ako. Oo. Pasensya na po kung ang bibig ko po ay talaga medyo hindi po okay sa mga lahat ng sirahan. At saka alam mo, hindi ko po in-expect na ganun na pala kalaki yung reach. Yun nga eh, oo. Na hindi ko in-expect po talaga na ganun na may maaapektuhan na May pala. voice. May voice na pala ako. Oo. Hindi ko po talaga, wala po talaga sa utak ko yun. Ang utak ko lang is Mag-vlog. mag-vlog, kumain. Kung di nasarapan, hindi nasarapan. Oo, nasarapan, okay. Ganun lang. Pero hindi ko talaga in-expect na ganyan na pala yung Reach nitong platform. Ginagawa ko. Oo. So this time, ngayon po, sa akin din, ang pagkakamali ko rin is nagkulang rin ako magpaalala na, uy, medyo malaki-laki na yung reach mo. So parang sa akin, isa na rin to sa mga wake-up call ko sa akin na magsasabi rin ako sa'yo whenever. Kasi ako hindi ako nakikialam sa content niya kasi creator siya on her own eh. Ba't ko papakialaman? Diba? That's her content. Diba? Hindi ako para manghimasok sa kung anong gusto mong gawin. Pero this time, bilang kaibigan mo, syempre gusto ko naman dun sa mas mapapaayos tayo pareho. Pare-pareho, diba? So, yun naman ang pagkukulang ko, yung sense of responsibility bilang kaibigan mo at bilang content creator mo rin. Yun naman ang akin. Grabe. Magbabalik po ang Tony Talks. Ano ba? Sorry. Okay, so, eto tanong namin lahat to eh. Kahit ako tanong ko to. Okay. Saan ka pinaka nasaktan? Kasi I'm sure naka-apekto sa'yo to. Oo naman. Pinaka nasaktan ako is yung sunod-sunod na hate nga. Hindi ko talaga in-expect. Nagulat ako na biglang ganon. Yung parang, bakit sunod-sunod yung hate? Bakit parang galit na galit? Oh, parang ang lalim nung galit. Parang ang lalim nung galit. Parang noon palang galit na. Doon ako nasaktan. Ewan ko ba, bakit din ako nasasaktan para sa ibang tao na mga kasing size ko? Kasi nga pumasok na ang body shaming. Eh. Yes. So nasaktan ako na parang sana hindi sila ganito. Tsaka nakakaawa yung mga nakikita ko sa may nagko-comment doon na kapwa mo plus size na ako'y palasa ko hindi naman ganyan na lumalaban din sila kasi parang in-stereotype nyo naman porque pag malaki wala nang panlasang tao. So this time ano namang lesson ang natutunan mo sa pangyayaring to? Siyempre, ang lesson na natutunan ko dito is, siyempre, maging careful na sa words na gagamitin ko. Especially now, kasi ganun na nga pala yung nare-reach ng videos ko. Platform mo pala. Yung platform ko is mas magiging constructive na ako sa mga sasabihin kong mga feedback, sa mga kakainin ko. Though hindi ko po pabaguhin yung sarili ko. Ganun pa din, magiging honest pa din po ako. Pero, mas i-explain ko naman ng buo yung nalasahan ko. Kasi doon sa video, ang sabi ko lang, hindi masarap and matabang. That's it. That's it. Totoo naman po yung mga nakita kong ibang mga nagsabi na sana sa susunod ang sabihin mo is sana ito mas dagdagan ng ganito, bawasan ng ganyan. Which is better naman talaga. And nakikinig po ako sa mga nagme-message sa akin na kung paano maging better. Pero doon po sa mga nagsasabi na magpakamatay ka na, sorry po, hindi ko kayo papakinggan.
Ako naman natutunan ko dito, magiging mas fair ako. Maghahanap na rin ako ng positivity, hindi lang negativity. Kung may negative, i-equalize ko with positivity. Oo, ganun gagawin ko. Para kumbaga fair tayo. Halimbawa, hindi ako nasarapan sa food, but yung service is good. So, yun na lang. Parang kumbaga sa akin is, maghahanap ako ng positive sa every situation. Yun ang natutunan ko this time. Sige, this time naman, magbigay ka ng message. Message mo dun sa cafe. Ang message ko dun sa coffee shop, wala po akong masamang intention dun sa sinabi ko, doon sa naging review ko. Hindi po para murahin ko kayo, hindi po para murahin ko yung pagkain or lahat ng staff doon. Hindi po yun yung intention ko. Kung yun po ang sa tingin nyo, ang naging intention ko is, pasensya na po kayo kung hindi po ako hindi ko po mas na detalye ng buo. Yung buong video, kaya po baka na-misinterpret po nating lahat. Pero hindi ko po para sirain yung 20 years na po yung business nyo. Hindi ko din po talaga in-expect na kaya ko bang magpasara ng negosyo. Hindi po. Never ko pong hihilingin na kahit kanino pa man yan na may magsara dahil lang sa akin. Ayoko naman po ng ganun. Siyempre, mas gusto ko po yung alam kong mas nakatulong ako sa inyong mas lumago kayo ng dahil dun sa feedback ko. Saka sana po bati-bati na po tayong lahat. Okay, this time naman, message mo sa mga Ilonggo. Aminin natin, ang daming nagalit sa yung Ilonggo. Yes, And kung yes. pumunta tayo doon, sobrang welcome tayo eh. Oo. Sobrang happy sila makita ka. So, anong message mo sa mga Ilonggo? Sa mga Ilonggo po, unang-una po, hindi ko po binastos ang culture ng mga Ilonggos. Hindi mo intention. Hindi ko intention bastusin ang culture nyo. Hindi po ako pumunta doon para lang siraan yung pagkain. Message mo naman sa mga creators, sa mga creators and personalities na naglabas din ng mga comments nila against you. Or even just about you, against man or hindi, nakisawsaw or naglabas sa lobby nila through social media dahil sa issue mo. Kasi opinion din naman nila yon, sarili din naman nilang karapatan yon kasi nga baka gusto din nila akong matuto. Sa mga content creators na mga nagsalita, sa mga constructive yung mga kinontent, thank you po kasi may mga natutunan po ako sa mga sinabi nyo, sa mga napanood ko, and sa mga content creators din or sa mga iba pang nagpost na parang galing sa hate. It's okay. It's okay lang naman. Okay lang din naman po. Opinion niya lang din naman yun. And hindi ko lang din siguro alam kung saan galing yung hate niya sa akin. Ayun, sana maging maayos na lang lahat. Sana wag naman puro hate. Maging lesson na lang din sa atin lahat tong nangyari sa akin. Na maging constructive tayong lahat. Kahit anong issue pa man yan, pagkain, issue, pambabash. Sana mas maging maayos na lang din tayong lahat. Ito, isa to sa mga nababasa ko sa comment section tsaka sa mga nambabash sa'yo or nakikisali sa issue. Sabi dito, siniraan mo lang naman daw yung cafe kasi hindi ka doon nilibre. Sa mga nagsasabi po ng ganon, hindi po doon. Kasi when it comes to food, nasasabi ko po yan sa mga interviews ko and sa mga naging ka-collabs ko is, hindi po ako nagpapabayad pagdating sa food. Especially, hindi ko pa natitikman. Hindi po ako nagpapabayad. Kasi nga, alam ko yung bunganga ko nga, matabil nga po talaga siya kapag hindi ako nasarapan. May sasabihin ako. So, kaya hindi po ako nag-ano doon para magpalibre, hindi po yun yung intention namin. May mga ganyan tayong pangyayari na pag bumibili tayo, nililibre tayo. Tapos nagpipilit talaga ako na hindi babayaran. Bayaran. Mahilig po ako ng ganun. Tsaka even sa mga branded content. Halimbawa, let's say branded content na food. Alam mo, ito patunay yan. Pag hindi mo gusto yung food ng brand na yun, tinatanggihan natin. Yes. Aminin mo. Yes, hindi po lahat ng food na content ko na branded is tinatanggap namin. Pagka hindi ko talaga siya gusto, like for example, nag-inquire, tas alam kong hindi masarap yun, hindi ko po yun tatanggapin. Ganun. So, hindi siya para sa libre or Yes para po, sa... hindi po para sa libre or para sa... Mas gusto pa ngayon nagbabayad ka. Tapos, eto pa ha, tinatanong mo pa mismo yung cafe, ang dami naman ito, ganito ba rin ba ang service? Yes!
Yes, may mga ganun Vlogger. akong videos. Lagi ko pa sinasabi, uy, baka mamaya pag yung ibang tao na hindi na ganito Oo. Kasi nga concern nga ako, guys, sobrang mahal ko lang talaga yung pagkain. Hindi ko talaga kiniklaim yung sarili kong food vlogger, food critic, chef. Mahal ko lang yung pagkain. Obvious ba? Well, mahal mo. Malapit ko na nga pakasalan yung kanin eh. Message mo naman sa mga nagbigay ng support sa'yo. Sa ibang taong mga nagbigay Alam support. mo, dito talaga ako super natatouch. Kasi parang sila yung reason kung bakit ako nakabangon ulit ngayon Oo. sa kama. Kasi parang sabi ko, okay, marami pang nagmamahal at nagtitiwala sa akin. Ang message ko po sa inyo is maraming salamat po sa lahat ng messages and kind words na naipaabot niyo sa akin. Lahat po yan nabasa ko. Hindi ko po in-expect na grabe niyo pala ako mahal. Kala ko binabardagul niyo lang po kasi ako sa comment section. Love niyo pala ako. Thank you and I love you all so much din po. Eto naman, message mo naman sa pamilya mo. Kasi yung pamilya mo, eto yung parang isa sa mga pinaka-naapektuhan din. Siyempre, anak, kapatid, tsaka kapamilya kanila. So, anong message mo sa kanila ngayon? Ayun na nga. Ang message ko sa family ko, oh my gosh, parang dito na. Ang message ko sa family ko is, syempre thank you din. Kasi hindi nila ako iniwan lalo ngayon yung time na kailangan ko sila. And I feel like mas naging close kami ng family ko at mas naramdaman ko na iba talaga ang pamilya ko, ipaglalaban pala talaga nila ako. Lahat pala talaga gagawin nila for me. So ayun, special mention sa mama ko, sa papa ko, sa ate ko, sa kapatid ko kay Yognu. Lagi kasi nila akong tinatawagan, tapos minimake sure nilang okay ako. Iiyak talaga ako. Hindi ako iiyak. Ayun, tapos may mga iba akong family members na wala lang, pinuntahan lang ako sa bahay. Wala lang, pinakain lang ako, that's it. Tapos wala akong narinig na kahit na ano. So thank you sa family ko. Ngayon, mas magiging mabuting anak na ako. Hindi pala ako mabuting anak. Inamin mo rin. Inamin ko rin. Maraming salamat, mama. Mahal na mahal kita, ma'am. You know that. So, ayun, maraming salamat, Kevin, for being here. At si Kevin na hindi rin nawala sa tabi ko. Pero hindi ako mawawala dahil lang dyan. Let's go. Thank you so much. And sa mga taong galit pa rin po sa akin, huwag na po kayo magalit. And again, please, tama na po, okay? Okay na po, natuto na po ako. May mga natutunan po kami at may mga pumasok naman po sa aming aral at talagang na-wake up talaga kami nito no? Talagang tulog nga kami ng tulog, na-wake up kami nito. Maraming salamat pa rin po sa mga nagtitiwala sa akin and sa mga manonood pa sa mga future naming gagawin. And I love you all po. Bati-bati na po tayo. Let's spread love. So, ayun lang guys. Ito na ang una't huling beses na magsasalita kami about sa issue na to. Yes. Sana matapos na. Sana magbati-bati na tayong lahat. Sa mga susunod pa, abangan nyo po ang aming mga susunod na adventures. Yes. At syempre si Kevin mag-upload siya ng Iloilo food trip namin after nitong Bukas, vlog naka-upload na to. Oo. So panoorin nyo naman po yung para naman hindi nyo sabihin galit na galit ako. Yun, teka lang mag-disclaimer lang ulit ako na hindi po yun kasi sasabihin. Ngayon, ilalabas yan kasi pambawal. Yun po ay, nauna pa po yun bago pa yung coffee shop. Yes, kasi yung coffee shop parang pauwi na tayo nun tapos tayo sa mga vlogs natin yun So yun, yung posting ko bukas or yung nakapost sa YouTube ko, matagal na po yan, even before the cafe situation. Parang mga second day pa natin yun sa Iloilo. Yes, so bago-bago pa lang tayo doon. Anyways, excited ako sa mga vlogs nating susunod, sa mga adventure. So ayun guys, maraming salamat ulit sa inyo at sana wag kayong magsasawang mahalin kami ni Kevin at unawain. Siguro yun ang hihingi namin sa inyo. Unawain nyo na lang po kami. Kasi tao rin po kami, nagkakamali. Lahat po tayo nagkakamali. Correct. And ayun lang po. Yo! Bye!